lahat, ako po si Joy Conserman at ito ang kasaysayan noon karugtong ng ating panahon ngayon. At ating tatalakayin kung paano pangalagaan ang yamang likas sa tulong ni Miss Joyce Ronquillo na ngayon ay nasa iba't ibang lugar. Joyce, nasan ka ngayon? Mercy, at sa pagitan nito ay yung gilid ng Northville. Halika kayo at papakita ko sa inyo ang ilog ngayon sa pagitan ng Northville at sa Divine Mercy. Ito nga yung sinasabi ko sa inyong ilog. Ito nga yung sinasabi ko sa inyong ilog na magmumula sa Prensa patungo dun sa Northville. At kung makikita nyo yung tulay na yon, ayun yung tulay ng Northville na meron pang dumi-dumi dahil sa Bagyong Urbay, dahil nga sa sobra siguro kapabayaan nga ng mga tao yung mga basura na pumunta doon. Ngayon, atin nga tatalakayin ang wastong pangangalaga ng yamang likas. Marami tayong mga katanungan ukol dito kung paano nga ba at kung bakit natin dapat pangalagaan ang yamang likas. Pabayaan nyo kung alamin at ihatid sa inyo ang mga informasyon na ito. At ito nga yung mga sustainable use at renewable use. Ito yung pinagmumulan ng iba't ibang pinagkukunang yaman ng bansang Pilipinas. Likas kayang paggamit. Isinasaalang-alang dito na hindi dapat maubos ang yamang likas sa pagkuhan at paggamit ng mga tao dito, tulad na lamang sa paghuli ng mga isda. Hindi dapat tayo gumamit ng maliliit na lambat, ng mga butas ng lambat, dahil pati ang mga maliliit na isda ay nadadamay at nawawalan tayo ng supply ng mga isda. Biological diversity, ecological function. Nagpapanatili sa paggamit ng pinagkukunang yaman. Sila nga yung nagpapanatili dito upang hindi nga talagang maubos ang yamang likas. Mga batas ukol dito: Republic Act 7586, National Integrated Protection Area System Act of 1992. Pangalawang batas, Republic Act 7942, Philippine Mining Act of 1995. At pangatlo, Republic Act 9003, Ecological Waste Management Act of Pangapat, Public Act 8749, Philippine Air Clean of 1999. Panglima, Presidential Decree 1067, Water Code of the Philippines PD 1067, at ang pang-anim, Republic Act 9147, Wildlife Resources Conservation and Protection Act 9147. Lahat ng mga sinabi ko ay pinapangalagaan ng DENR o Department of Environment National Resources. Halika kayo, samahan niyo ako at maghahanap tayo ng pwede nating kapanayamin. Excuse me ma'am, sir, pwede po ba namin kayo ma-interview? About po sa likas na yaman, may konti lang akong katanungan sa inyo. Bakit nga ba at paano natin dapat pangalagaan ang likas na yaman? Kaya nga nangyayari ang pagkabaha sa ating lugar dahil sa pagtatapon ng basura ng mga tao at sa dagat, nag-aano sila na nag-dynamite fishing sila. Kaya yung kapag sumasabog yung dagat, parang maning mga pura, kaya yung mga isda namamatay. Tapos, bakit po natin dapat pangalagaan? para sa atin din kasi yun. Kasi sa atin din nagmumula yung mga buhay ng ibang mga hayop. Tapos, tayo rin dapat ang magpahalaga nun. Maraming po salamat, ma'am. Sa inyo naman po, sir, bakit, sa palagay nyo, bakit natin kailangan pangalagaan yung mga yan? Para maging para sa ating kalusugan. Okay po, maraming po salamat po sa inyong magandang sagot. Yes, thank you. Sa mga residente dito, kailangan nga natin pangalagaan ang yamang likas. Dahil may mga malapit na itong maubos. Maaaring mawasak at maubos ang mga yamang likas. Napakalalaki ng halaga nito para sa atin dahil katulad nga ng sinabi ng ating mga nakapanayam, dito tayo kumukuha ng ating mga ikabubuhay. Napakalaki nga talaga ng naitutulong sa atin dahil dito tayo kumukuha ng ating mga kain sa pang-araw-araw. Kailangan nating ingatan at pahalagahan ang nilikha ng may kapal. Laging tandaan na ang ginagawa natin ay babalik sa atin.
Iba maghiganti ang kalikasan. So, sinasabing napakalaki talaga ng gampanin ng yamang likas. Ayun lamang po. At ngayon, ako po muli si Joyce Ronquillo na nag-uulat dito nga sa likod ng Divine Mercy. Back to you, Joy. Salamat, Joy, sa impormasyon na inihatid mo sa amin ngayon. Muli, ito ang kasaysayan noon, karugtong ng ating panahon ngayon. Magbabalik kami makalipas ng isang patalastan. Uy, Chippy, pwede pa hingi? Wow! 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 Nakuha niya na rin, yes! Paano love life ko? Kaya mo na yun. Kaya lang. Hey, Chippy! Hey, Chippy. Bayaan mo na sila. Huwag mo na silang Ito pa! Hop, 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 hop! May pa! Muling nagbabalik ang kasaysayan noon, karugtong ng ating panahon ngayon. Ako, si Joyce Ronquillo, ang makakasama nyo ngayon na maghahatid sa inyo ng impormasyon tungkol sa patakarang pananalapi. Oo, tama. Tatalakayin nga natin ngayon ang patakarang pananalapi. At ito ay sa tulong at ihahatid dito sa atin ni Miss Joy Conserman. Hello, Miss Joy. Tayo ngayon sa tayong store at dito tayo para kuhaan ng impormasyon ng may-ari ng grocery. Kuhaan ng impormasyon tungkol sa patakarang pananalapi. Pag pagdaog mo ng pera niya, malalaman mo kung pikit na dahil sa unang hito pa lang ng pera, magaspang siya. Tapos ang tunay na pera, may kasamang dulas. Ang pangalawa mong titingnan, yung picture ng tao dito sa negative, kailangan magkamukha sila. Anong picture ng tao na original na mukha, kailangan sa kulay puti, sa blank na kulay, ganyan din, magkamukha. Tapos ang pangatlo, yung pinakaguhit niya dyan na parang sinulid, kailangan hindi siya nakaguhit lang na parang cutics. Yung pick kasi na pera, guhit lang siya para, kunyari, mayroon siyang ganon. Pero mahalata mo naman, nakapaloob siya, di ba? Tapos ang pangatlo, ay sumunod, yung pinaka-number niya, pag match ang number at saka dito. O mayroon pang isa. Yung ibang pera, di ba, may yung kinang niya parang sa lagubang, 1,000 or 500. Titingnan mo rin yung kintab niya kung maganda ang kakaiba naman yung kintab nandito kay halatang pinapakintab lang. So, ganyan lang ang pagkilatis ng pick na pera. Salamat po. Okay, thank you. You're welcome. Kung paano malalaman kung peke ba o hindi ang pera. Laging tandaan, walang taong manluloko kung walang taong magpapaloko. Muli, ako si Joy Conserman. Balik sa'yo, Joy. Ngayon, alam na natin kung paano nga ba nalalaman kung totoo o peke ang pera. Tandaan, walang manluloko kung walang nagpapaloko. Kailangan kumilatis na mabuti upang maging wais. Ito po muli ang kasaysayan noon, karugtong ng ating panahon ngayon, na nag-iiwan ng kasabihan kung ano ang ginawa mong mali, babalik sa iyong muli. Muli, ako po si Joyce Ronquillo. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim.